Ang tarot cards ay maaaring hulaan ang hinaharap, ngunit isang grupo ng mga kaibigan ang nakakita ng lumang tarot deck at ang kanilang kapalaran ay nakaugnay sa bawat card. Ito ay kwento ng isang grupo ng mga kaibigan na nag-book ng bahay at nahaharap sa kakaibang sunod-sunod na pangyayari na puno ng panganib, misteryo at kamatayan. Kaarawan ni Elise at ang kanyang kasintahan na si Paige ay nag-book ng villa upang ipagdiwang ang gabi kasama ang kanilang mga kaibigan. Nagsimula sila ng laro ng hula para hulaan ang tamang bagay tungkol sa isa't isa. Inaasahan ni Paige na magiging magkasintahan sina Hailey at Lucas, ngunit hindi nila alam na naghiwalay na sila. Bago pumunta sa bahay, tinanong ng mga babae si Hailey tungkol sa dahilan ng kanyang paghihiwalay habang dinadala ni Paxton si Grant na wasak ang puso para aliwin siya. Lumalabas na kulang sila sa pag-unawa sa kung ano ang gusto ng bawat isa. Pagod na sa mga usapan ni Paxton, binuksan ni Grant ang ref at nakita na walang natirang inumin. Malayo ang bahay sa syudad at wala silang maipapadala dito. Halos lahat ng mga lumang bahay ay may tagong pantry kung saan nila itinatago ang alak. Nagsimula silang maghanap ng mga lugar sa bahay para makahanap ng anumang bote ng alak. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatagpo sila ng nakasarang pinto na may babala na huwag buksan ang kandado. Ngunit sinira ni Lucas ang kandado at bumaba kasama ang iba pang mga kaibigan. Ang nakatagong at nakalakpang silid ay puno ng iba't ibang sinaunang artepakto. Mukhang ang may-ari ay talagang interesado sa astrolohiya, pero maliwanag na walang alak na nakatago rito. Natagpuan ni Paxton ang kahoy na kahon na may tarot deck dito. May nakaukit na mga astrological na simbolo. Ibinahagi ni Hailey na ang astrology at tarot ay makapangyarihang kombinasyon at siya ay isang mambabasa ng tarot card. Ang buong deck ay may mga pangit na hand-painted na larawan. Natuwa si Elise nang marinig na kayang basahin ni Hailey ang card. Pinapaalala niya na kaarawan niya, kaya gusto niyang basahin ang mga card para sa kanya. Sumasang-ayon si Hailey, ngunit habang sinisindi niya ang mga kandila at binubuksan ang kahon, may malakas na hangin na nagpapaalala kay Hailey na hindi dapat nagbabasa ng deck ng iba dahil nagdudulot ito ng malas. Ngunit muli siyang pinapaalalahanan ni Elise na kailangan niyang gawin ito dahil kaarawan niya. Sinimulan ni Hailey ang pagbabasa tungkol kay Alisa, isang libra at mataas na pari na nais umakyat sa hagdang tagumpay. Ngunit, ang reverse cards ay nagpapakita na dapat bumagal dahil maaring dulot ng tadhana, magkamali at matamaan ng matinding dagok. Kinuha ni Elise ang pagbasa ng magaan at umupo si Madeline sa harap ni Hailey. Sinasabi sa kanya na ayon sa tarot, bilang isang Pisces, madalas siyang umalis sa mga sitwasyon, ngunit huwag magpanik, binabasa niya ang mga pahina ng card at bilang birheng buwan, ginagawa niya ang lahat para sa kanyang mga kaibigan. Kasabay nito, lumabas si Paxton sa silid upang gumamit ng banyo, ngunit natatakot siya nang makita ang pinto na automatikong nagsasara at bumubukas. Sinasabi ng pahina na ang bag ng mga trick ng Mahiko ay nakalilin lang at makahahadlang sa kanyang kalinawan. Susunod si Paxton at siya ay isang Taurus. Pinayuhan siyang huwag kumilos na padalos-dalos at manatiling malapit sa pinagkakatiwalaang tao tuwing nasa isang saradong kahon. Tandaan kapag may isang pinto na nakasara may isa pang bumubukas. Si Lucas ay isang Capricorn at siya ay isang tagapagtanggol ng batas na madalas pumasok sa mga ipinagbabawal na lugar. Nagbago rin ang kanyang sitwasyon sa pananalapi. Ngunit maaari siyang maligaw ng landas. Nakaupo si Grant sa harap ni Hailey at gusto niyang basahin niya. Nagdududa na sasabihin niya ang makabuti sa kanilang relasyon. Pero tinitiyak ni Hailey na sasabihin lamang niya ang nakasaad sa kanyang mga baraha. Matigas ang ulo niya tulad ng Leo at nag-aapoy siya sa mga bagay sa halip na umintindi. Ayaw niya kapag sinasabi na kailangan niyang harapin ang kanyang demonyo o mawawalan siya ng mahalaga. Lumabas si Grant habang nagbabasa si Hailey. Sinasabi ng baraha na ang pag-ibig ang sanhi ng kanyang kamatayan. Kinabukasan nakaupo sila sa mga sasakyan at naghahanda ng umuwi. Naupo si Hailey kasama sina Paige at Elise habang naglalaro si Paxton ng Crime Story podcast sa sasakyan. Ayaw makinig ni Lucas pero sila, kailangan mong makinig dahil ito ang pinili ni Paxton. Huminto sila sa isang gasolinahan. Labis na abala sa kwento nang si Lucas ay kumatok sa sasakyan na nanalo siya ng $700. Ayon sa hula ng tarot, magbabago ang kanyang sitwasyong pinansyal. Si Elise ay bumalik sa dorm nang wala ng tao sa kwarto. Kausapin niya si Paige sa tawag habang naririnig ang isang kakaibang tunog. May tao na nagpatumba ng hagdang bato sa labas ng kwarto niya. Hindi siya makakita ng sinuman, kaya ibinabalik ang hagdang bato at isinara ang butas. Nakikipag-usap muli kay Paige, narinig ni Elise ang ingay sa labas ng kwarto. Ibinaba niya ang tawag ni Paige at muling lumabas ng silid. May hagdang bituin sa gitna ng bulwagan, na iniisip niyang may nagpapanggap. Akyat siya sa hagdang-hagdang bakal at walang tao sa itaas. Bigla niyang nakita, dumikit ang anino at natakot. Kasabay nito, nagliyab ang ilaw ng imbakan sa ilang kandila
at naaalala niyang sinabi ng tarot na mag-ingat sa pag-akyat sa mataas na hagdang bakal dahil maari siyang makatagpo ng matinding pinsala. Bigla nahulog siya sa hagdang iyon at may humila sa kanya pabalik sa ibaba ng hagdan. Ang nakakatakot na nilalang ay ibinabagsak ang hagdang bato sa kanya ng maraming beses hanggang sa mamatay siya. Hindi makapaniwala si Paige na namatay si Elise habang kausap niya ito buong gabi. Nagpasya si Hailey na manatili kay Paige upang samahan siya sa pagdadalamhati habang umaalis ang lahat. Pagkatapos matulog ni Paige, umiyak si Hailey habang tinitingnan ang mga larawan niya. Sa kabilang banda, si Lucas ay naghatid kay Madeline sa bahay at niyayakap siya nito bago pumasok. Alam niyang gusto siya nito. Lucas ay naglakad patungo sa ang kanyang tahanan. Nagising si Paige mula sa isang nakakatakot na bangungot. Ikinuwento ni Hailey ang kanyang kwento upang maibsan ang pagdadalamhati ni Paige na nakatira sa kanyang tahanan kasama ang may sakit na ina. Nakakuha siya ng iba't ibang paggamot pero wala umubra. Iyon ang oras na nagbasa siya ng tarot at bawat pagbasa ay nagsabi na mamamatay ang kanyang ina, ano man ang kanilang ginawa. Nakatakdang mamatay siya at walang makapagbabago sa kapalaran. Sa kabilang banda, pakiramdam ni Lucas ay may sumusunod sa kanya. Naglalakad siya papunta sa subway at biglang kumikidlat ang mga ilaw. Bigla, isang maitim na lalaki na may ilaw sa kamay ang lumitaw sa malayo. Saka mabilis na lumapit sa kanya ang isang madilim na anino. Gusto niyang tumakas at pumasok sa isang bawal na lugar. Ang lugar ay abandonado at siya ay sumasalampas sa bagong pahayagan na nagbabasa na siya ay mamamatay dito tulad ng ipinahayag ng tarot. Pumasok siya sa ipinagbabawal na lugar at ngayon ay sinusubukan niyang magtago sa dilim nang biglang tumama ang parol sa kanya at siya ay nahulog sa harap ng mabilis na papalapit na tren na kumabasag sa kanyang katawan. Kinabukasan, pinag-usapan ni Harlan at Grant ang malungkot na pagpanaw ni Elise. Nang matanggap nila ang balita tungkol sa pagkamatay ni Lucas, ang mga kaibigan ay nagtipon sa harap ng pulis at ibinahagi ang detalye ng kanilang huling pagkikita kay Lucas. Wala masyadong interes ang pulis sa nangyari sa kanilang duwa yumaong kaibigan at pinayuhan silang umuwi at magpahinga. Nagsasama sila sa bahay ng suhestyon ni Paxton na maaaring pareho silang napatay bilang isang malupit na Taurus. Umamin siya na may malupit siyang palagay na parang lahat sila ay pumatay sa kanilang mga kaibigan. Pinigilan siyang magsalita ng walang katwiran. Naniniwala si Helen na ang pananampalataya ang dahilan kung bakit si Lucas ay lumabag sa patakaran at namatay, habang si Elise ay nawasak sa ilalim ng hagdang bato ayon sa kanyang pagbasa. Hindi naniniwala si Grant sa kanyang mga palagay. Pero nagsimula si Helen na maghanap sa internet tungkol sa mga resulta ng tarot mula sa misteryosong deck na ginamit. Natagpuan niya na ang isang mambabasa ng tarot ay makatutulong sa kanila dahil siya ay pareho sa astrolohiya at tarot. Nagmaneho sila papunta sa kanyang bahay at nakarating doon matapos ang 3 oras. Sa simula, hindi binuksan ng matandang babae na si Alma ang pinto, pero nang sabihin ni Helen na namamatay ang kanyang mga kaibigan pagkatapos ng pagbabasa, binuksan niya ang pinto. Gusto ni Alma malaman ang tungkol sa disenyo ng tarot deck. Inilarawan ni Helen kung paano tingnan. Matapos ang hula, alam ni Alma na ito ang baraha na pumatay sa 6 na tao noong 1951 pagkatapos ng pagbasa. Noong 1969, 8 tao ang namatay matapos magbasa ng tarot. Noong 1988, ilang kaibigan ang namatay matapos magbasa ng tarot sa London. Isa lang ang nakaligtas. Siya ang nakaligtas dahil hindi siya nagbasa ng sarili niyang mga aklat. Nang malaman niyang ang sinumpang tarot deck ay pumatay sa kanyang mga kaibigan, ito ay matagal nang nasa mga dealer ng antigong bagay na nagbenta nito sa auction. Gusto niyang hanapin at wasakin ito upang wakasan ang sumpa. Ito ay tarot na pinagsama sa horoscope, na ang pinakamakapangyarihang kombinasyon sa mundo. Ang astrologo na gumawa ng barahan ay isang batang babae na nagbasa ng taroway para sa count at hinulaan na mamamatay ang asawa nito sa panganganak. Kasama ang kanyang anak, itinapon ng konde ang astrologo at ang kanyang anak na babae mula sa nayon. Nagalit ang konti sa hula at nangyari ito ayon sa hula sa tarot. Pero inisip ng konde na ang astrologer ay gumagamit ng witchcraft at pinabitin ang kanyang nag-iisang anak upang maghiganti. Gumawa si astrologo ng pagbasa para sa count at kanyang mga kamag-anak at nagsagawa ng madilim na ritual. Nagpakamatay at tinataka ng deck gamit ang kanyang dugo at sinumpa ito. Namatay ng kakilakilabot ang count at kanyang mga kamag-anak. Ngunit kahit pagkatapos, ang mga baraha ay sinumpa. Sinumang bumasa ng tarot gamit ang barahang ito ay haharap sa nakasisindak na kamatayan, na nagpapahirap na sila rin ay mamamatay. Tanging paraan upang baguhin ang kapalaran ay sirain ang baraha. Sa daan pa uwi, biglang huminto ang sasakyan sa isang. Nakikinig sila sa tarot reading video ni Madeline sa telepono na malapit nang magkaroon ng tubig sa ilalim ng tulay. At hindi siya dapat tumakas gaya ng karaniwang ginagawa ng Pisces. Takot sa tiyak na kamatayan,
Tumakbo siya sa tulay habang tumatakbo si Helen sa kanyang likuran upang pigilan siya. Bigla may kakaibang nilalang na tumama sa bintana ng sasakyan at sinira ito. Samantala isang lubid na nakatali sa itaas ng tulay ay nahulog sa leeg ni Madeline at ang pulit ay humigpit sa kanyang leeg. Hindi siya makaalpas dito at namatay. Umiiyak si Pauline habang naaalala na ang huling card ni Madeline ay ang hangman at hindi siya nakaalis sa kanyang kapalaran. Nais ni Paxton na agad silang bumalik sa kanilang mga tahanan at magkulong hanggat hindi pa nakakabawi ang mga ito. Umalis siya sa kabila ng mungkahi ni Grant. Sila'y magkasama at pupunta sa isang bahay upang sirain ang baraha at baguhin ang kapalaran. Sa kanilang pagbabalik, muli nang nag-book si Paige ng parehong bahay. Habang naglalakad pabalik sa hostel, nakita ni Paxton ang kakaibang payaso sa mga hakbang. Yumuyuko sa kakaibang paraan. Walang tao sa kwarto ng kaibigan sa hostel at mabilis siyang sumakay sa elevator papuntang kanyang kwarto. Ang elevator ay gumagawa ng kakaibang tricks at bumubukas sa isang abandonadong sahig. Agad tinawag ni Paxton si Grant para humingi ng tulong, ngunit bago siya makapagsabi kung nasaan siya, naputol ang tawag, kumikidlat ang ilaw ng elevator at ang pintuan ay paulit-ulit na nagsasara habang ang clown ay nakatayo sa labas. Patuloy na kumikislap ang ilaw at ayon sa kanyang tarot reading, makikita niya ang sarili sa isang saradong kahon. Siya nasa loob ng elevator box. Bigla may isang payaso na nahulog sa harap niya. Hindi makatawag muli si Grant kay Paxton at sila'y umabot sa parehong bahay. Natagpuan agad ang kahon ng tarot, ngunit nagbigay babala si Paige na hindi pa nila maaring sirain ang baraha. May sumpa ito, kailangan nilang magkaroon ng banal na koneksyon para magawa ito. Ngunit hinihimok ni Grant na ihulog ang mga card at kahon sa apoy dahil ang pagsunog ay itinuring ding isang magandang paraan. Nagulat sila na ang apoy ay hindi nakakaapekto sa mga baraha at alam na darating ang tiyak na kamatayan. Sila ay nagtipon at nanood ng mga video mula sa huling gabi na kanilang final celebrations ng kaarawan ni Elise. Kasabay nito, tumawag sila kay Alma dahil siya lamang ang makakatulong sa kanila na mapasuko ang sumpa. Gumagawa siya ng bilog at inilalagay ang batong horoscope. Pagkatapos tumawag siya sa astrologer na gumawa ng deck. Isang sandali ang lumipas. May isang madilim na figura na lumitaw sa silid sa harap ng apoy. Ngunit ngayon ay hindi makagalaw si Alma at nagsisimula siyang dumugo. Ang kanyang mga kamay ay kumikilos habang ang astrologer mismo ay nagbabasa ng kanyang horoscope na nagdudulot ng pagkawasak ng kanyang mukha at siya'y namamatay. Pumunta sina Paige, Helen at Grant sa labas ng kwarto. Nawalay si Paige at narinig na tinatawag siya ni Helen para humingi ng tulong. Pumasok siya sa parehong silid ng imbakan kung saan nila natagpuan ang tarot deck at isang kakaibang liwanag ang bumagsak sa kanyang mukha. Sa likod ng kurtina, nakita niya ang mahiko na nagpapakita ng mga tricks sa mga tagapanood. Nilagyan niya ng kadena ang mga binti at gumagapang upang magtago mula sa salamangkero sa loob ng kahon. Ngunit natagpuan pa rin siya nito at dinala ang kahon sa harap ng madla sa gitna ng palakpakan. Mang-ugoy, nagpakita ng giant na pang-akit habang handa nang ipakita ang sikat na trick ng paghahati ng kahon ng magician sa 2 piraso. Sa kabila ng mga pahinang umiiyak, pinaghiwalay niya ang kahon sa 2 bahagi at pinatay siya. Sa kabilang banda, ibinabahagi ni Helen kay Grant na nagbasa siya ng baraha para sa kanilang relasyon at palaging hindi maganda ito. Ipinapalagay ni Grant na sila'y sinumpa mula sa mga bituin na nagdadala kay Helen sa isip na kung ang mga baraha ay sinumpa. Maari niyang basahin ang mga ito para sa astrologer na magbibigay sumpa sa kanya rin. Gusto ni Grant na pigilan siya, pero dahil alam niyang matigas ang ulo niya bilang isang Aquarius, sumasang-ayon siyang subukan ito. Dahil alam nilang mamamatay sila kung hindi nila basahin ang mga baraha para sa astrologo. Bigla na lang may humatak kay Grant palabas ng bintana. Sinusundan ng astrologer si Helen habang siya tumakbo upang kunin ang tarot deck at malaman na ang multo ng astrologo ay sumusunod sa kanya. Nagtago sa isang silid. Ngunit natagpuan siya ng astrologer at tumakbo siya pababa kung saan nakita niya ang bangkay ni Paige. Hinawakan ng bangkay ng astrologer si Grant sa leeg nang siya ay malapit ng makatakas. Ngunit nailigtas siya ni Grant. Tumakas siya upang basahin ang card para sa astrologer habang hinampas ng multo si Grant at siya'y bumagsak na walang malay. Itinutulak siya patungo sa malaking apoy. Samantala, sinasabi ng mga baraha ng astrologer na siya ay may matinding sakit dahil sa pagkawala ng isang mahalagang tao. Kailangan niyang bitawan ang nakaraan. Ang hinahawakan ng astrologer sa leeg habang ang huling kinalabasan ng baraha ng astrologo ay kamatayan, na maaaring simbolo ng kamatayan o simula ng bago. Kasama to, nagsimula ng umusok ang katawan ng astrologo at iniwan ito ang kamay ni Helen habang siya ay nakikita ang kamay ng kanyang ina sa hantungan ng kamatayan. Namatay ang astrologer habang naglalakad sina Grant at Helen pauwi. Ngunit nakita nila ang sasakyan na papalapit at si Paxton ay lumabas mula rito. Sinasabi niya na hindi siya nakalabas ng elevator
At pagkatapos ay dinala siya ng mga kaibigan na nagligtas sa kanya.